Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jessie Cheska E. Miranda at ngayon tatalakayin natin ang Minoan Civilization na sumikat sa Crete. 3,000 taon na ang nakalipas, kilalang kilala ang Minoan sa kanilang mga palasyo, tulad ng Knossos at mga makukulay na fresko tulad ng Bull-Lipik. Mahuhusay sila sa kalakalan at paggawa ng pottery na may magagandang disenyo. Ang kanilang sibilisasyon ay nagwakas dahil sa isang pagsabok ng bulkan o mga pagsalakay mula sa mga ibang lahi. Ako po si Alec Bench M. Reyes. Ngayon naman, ating talakayin ang Mycenaean. Ang Mycenaean ay isang sinaunang sibilisasyon na umunlad sa Greece mula sa paligid ng 2000 hanggang 1100 BCE. Ang kanilang sibilisasyon ay isang kamanghamanghang at maimpluwensyang panahon sa kasaysayan ng Greece. Ang kanilang mga kahangahangang palasyo tulad ng Lion Gate at ang Treasury of Atreus at ang kanilang advanced na sistema na pagsulat na tinawag na Linear B na ginamit upang maitala ang iba't ibang mga mahahalagang impormasyon at ang kanilang pananampalataya sa iba't ibang mga Diyos. Kabilang sila Zeus, Hera at Poseidon. Sila din ay kilala sa kanilang kasanayan sa pagkikidigma gamit ang mga sandatang tanso at karwahe. Dahil sa mga ito, ang kanilang mga impluwensya sa Greece ay patuloy na nakakaakit ng arkeologo at ng mga historiador. Magandang araw. Ako si Lian Cyril Marie Z. Luis. Ngayon, tatalakayin natin ang Athens, Greece. Isang lungsod na puno ng kasaysayan, kung saan nagtatagpo ang mga sinaunang kababalaghan at ang modernong pamumuhay. Ang Acropolis, isang maringal na kuta, ang naghahari sa abot tanaw. Ang iconic na Parthenon ay isang patunay na katalinuhan ng sinaunang sibilisasyon ng Greece. Galugarin ang mga labi ng ancient agora, ang puso ng demokrasya ng Athens, at isipin ang mga masiglang debate at philosophical na talakayan na minsang napuno sa espasyong ito. Ang Athens ay isang paglalakbay sa pamamagitan ng panahon, isang lugar kung saan ang nakaraan ay bumubulong ng mga lihim sa kasalukuyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Justin Teresi Baricawa at ngayon pag-uusapan natin ang mga kasaysayan ng Sparta. Ang Sparta ay isang city-state sa southern Greece. Kilala sila sa pagiging malakas sa laban, pero hindi lang sila puro kalamnan. May sistema rin sila ng training na brutal mula pagkabata. Mula 7 years old, sinisimulan ng turuan ang mga batang lalaki para maging mandirigma. Tinatawag nilang agoge ang training na ito. Hindi lang basta physical, pati mental toughness. Dito, tinuturuan silang makipaglaban, mag-survive sa wild at sumunod sa mga utos. Isa sa mga pinakilalang disiplina nila ay ang phalanx, isang formation kung saan magkasama ang mga mandirigma. At ang kanilang katapangan ay naaalala pa rin hanggang ngayon, lalo na sa sikat na labanan ng Thermopylae, kung saan sila naglakas loob na lumaban sa mga Persiano. Ako po si Queenie Joy Saavedra. Ngayon, ang ating susunod na tatalakayin ay tungkol sa kabias ng Romano. Ang kabias ng Romano ay may malaking kontribusyon sa pag-unlad ng sibilisasyon sa buong mundo. Una, silang nagpasimula ng mga makabagong sistema ng batas at pamahalaan na nagbigay daan sa pagbuo ng mga demokratikong institusyon sa hinaharap. Pangalawa, ang kanilang mga infrastrukturang proyekto tulad ng mga kalsada ay nagpaunlad ng kalakalan at komunikasyon sa mga lalawigan. Pangatlo, ang kultura at sining ng Roma kasama na ang arkitektura at panitikan ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon at ang mga ideya mula sa kanilang filosofiya ay patuloy na nakakaapekto sa ating pag-iisip. Sa kabuuan, ang mga kontribusyon ng kabias ng Romano ay hindi lamang nagbago sa kanilang panahon kundi naglatag din ng pundasyon para sa modernong mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang pag-usbong at pag-unlad ng klasikong kabihasnan. Sambahin ninyo ang kabihas ng Mesopotamia.
Sila ang nagpaunlad ng sistema. Irigasyon ang pagsusulat. Tinatawag na cuneiform at Ehipto at kilala sa kanilang mga pyramid at suliranin. Ang naman ay nagbigay daan sa demokrasya at naging mahusay sa sining